So, good morning mga master. Welcome back sa ating YouTube channel. At nandito na naman tayo para sa part 2 ng ating DIY. So, kahapon, binaklas ko yung motor natin para linisan or ayusin yung mga socket dun sa mga sensors. Tapos, after natin maayos at malinis yung mga socket sa sensors, ay re-note test natin. So, hindi ko na-record dahil hindi ko napansin na naka-time lapse yung recording. Pero ayon sa ating road test result ay meron pa ring unnecessary jerking at yun na nga yung biglang pagkakawala ng power ng motor. So pero umaandar siya, hindi siya namamatay. So I found out na ang main issue natin dito is nasa error 6 nga, at yung error 6 ay related doon sa TPS. Tapos nagkaroon siya ng error 11 na issue, related naman yun sa IAC, so idle air control, no? So yun, pero nawawala din naman. So ang priority ko ngayon ay yung yung throttle positioning. So throttle tawag ito yung TPS, yun nga, throttle positioning sensor. Ngayon babaklasin natin yung motor ulit natin for the second time around mga master. Checkin natin yung kalagayan ng TPS, kung sira na ba talaga siya or okay pa. Gagamitan natin siya ng multimeter. Tingnan natin kung yung voltage niya hindi magpa-fluctuate, no? Kasi pag nag-fluctuate yun, nagkaroon ng gap, kumpirmado sira na yung ating TPS. So yun, bababa muna tayo, tapos babaklasin natin yung motor ulit. Samahan nyo ako ngayon sa isa na naman panghuhula mga master. Tingnan natin kung malalaman natin na may problema ang TPS. Pero aside of testing ng TPS, lilinisin ko na rin yung throttle body kasi baka barado yung mga butas din doon sa sensors. So yun po yung ating part 2 ng ating DIY, and then after nun tingnan natin kung papalitan natin or makukuha sa remedyo yung ating motor. So nanghihingi na ng maintenance yung motor talaga, kasi yung motor ko matanda na, magna 10 years old na yung mga master. So para sa mga baguhang mga rider, normal lang yan sa isang sasakyan na ganyan na katanda na manghihingi ng mga maintenance, kasi nga syempre yung mga piyesa hindi naman yan forever. Meron talagang mga piyesa na yan wear and tear, so nasisira talaga yan. Ang kailangan mo lang gawin ay palitan, syempre, para bumalik sa dating katinuan yung motor. So yun ang gagawin natin. Syempre ako tingin ko palitan na rin yun, pero syempre para mag-gain tayo ng kaalaman, testingin muna natin kung faulty talaga yung sensors. Alright, so let's go. Samahan nyo ako ngayon sa isa na naman panibagong DIY session sa ating motor. Let's go. Ayan, binaklas ko na yung motor natin. Hindi ko na pinakita sa video kung paano magbaklas kasi napakita ko na naman yan nung nakaraang video natin. Ayan, access na natin yung throttle body. Kitang-kita nyo na yung throttle body na nandyan mga master. Para mas madali yung trabaho, tinanggal ko na rin yung lahat ng makakaistorbo dito sa ating gagawin. Ang checkin natin ngayon ay yung kanyang TPS, kasi yun yung sinasabi ng ECU ng check engine error, error 6 na TPS. So gagamitin natin siya ng multi-tester. Isi-set natin yan. Alamin natin kung tama yung voltaheng pumapasok sa TPS, at yan, kung nagbabato ng signal ang ECU sa kanya para magawa niya yung kanyang trabaho. So yan ang multi-tester natin. Mas madali kapag mayroong multi-tester. Kinabit ko yung injector. Ayan. Titingnan natin kung maganda yung buga niya.
pangit ng buga ng injector ko na. Hindi na fine mist yung buga ng injector. Palitan na rin itong injector ko. Tagal na kasi nito, 9 years na eh. Aray ko. Ayan, so papakita natin sa inyo yung buga ng injector. Ayan o, ang pangit ng buga. May konting bara. Okay mga master, nagretest ako ng, hindi ko na nabidyoan kasi ang hirap mag-video eh. Nagretest ako ng TPS sensor. Smooth naman yung opening and closing natin, walang problema, no? Hindi naman magsisinungaling tong multimeter. Mantika. So ayan mga master, nagretest ako ng ng tawag nito, ng ECU ng TPS pa, siniguro kung okay yung TPS, and okay naman yung yung reading niya, excellent. Supply ng TPS is 3.3 volts which is normal. Yung signal niya rises smoothly, no? O pag binubuksan ko, okay siya, no? Maganda yung niya, yung signal niya. Tapos sa full throttle niya is may reading siya na 2.8 volts which is normal din, kasi dapat 2.7 hanggang 3.0 volts pag full throttle. So nasa 2.8 siya. So okay naman. Wala akong makitang problema sa sa TPS, pero yung signal ng ECU is TPS yung problema. Ang voltage ng TPS is 3.3. So goods na goods. Ngayon ang problema ko is gusto ko malaman baka sa wiring, baka may natatanggal na socket lang. So nakakabit na ngayon, kinabit ko na. Malalaman natin mamaya pag nabuo na natin to. Nagiging technical na yung pag-aayos natin dito mga master. May mga numero na tayong sinasabi, pero so far okay naman. Ang ganda nung reading ng natin. Malaking tulong talaga kapag meron kang multimeter. Hindi ka manghuhula. So ikakabit na natin, tapos bubuuin na natin, paandarin natin mga master. Magre-reset tayo ulit ng ECU mamaya, para after nito i-road test na natin. Hindi na makita. Isang tamo.
Testing. So kinabit ko muna ang fuel system, no? Gasolina okay na, so nakakabit na lahat, pero wala pa yung air filter. Gusto kong subukan muna kung wala na yung reading nya. So ito mga master, on natin, on na natin, walang blink, start natin. Ayun, isa pa. Bugahan muna natin ang gasolina. Malakas naman yung, naririnig naman yung pump. Ayaw pa rin Hop, parang merong kakaiba. Teka lang Ano pa kaya? May nakalimutan ba tayo? Dapat mag-start na yan Wala. Ayaw mag-start Hindi nag-start mga master. May injector. Tama ba? Wala mandar na mga master. At meron pa rin check engine, pero yung check engine na yan mare-reset yan mamaya. Tignan natin. Yan, so bumababa na yung niya. Okay naman yung niya, yung kanyang minor. So 1,500, idea lang yan. May check engine. Reset natin mamaya yan pag nag-ano na tayo, nag-road test na. I think mga master, na resolve na natin yung problema sa ating motor, no? Wala na siyang error. Ayan wala na siyang check engine error mga master. Steady na ang kanyang 1,500 idle. So naka-off na yan. Idle muna natin siya for 3 minutes para masiguro natin na okay, and then proceed na tayo sa road test. Sana natsambahan natin okay na, wala nang problema. Na check na natin thoroughly, okay naman na reset na natin yung ECU, okay na. So wala nang fault codes mga master. Lininis, ang ginawa natin is lilinisan natin yung throttle body, check natin yung voltage ng TPS, nag-check tayo ng open and close throttle ng TPS, okay lahat, no?
yun, in-start natin, okay na, wala nang error. Hopefully okay na to mga master ang ating motor. So ayan, naka-idle pa rin siya, hindi ko siya ginagalaw. So mamaya RPM natin ng 3,000 RPM yan. Alright, sana okay na to mga master. So ano na lang, 5 minutes na lang, ready to go na tayo para sa road test. Ayan, binubuo ko na yung motor mga master. Hindi na lang. So, ayan mga master, okay na yung motor natin. Check ulit tayo ng motor. Paanda rin natin. Wala nang check engine. 1,500 RPM. Na-reset na natin yung mga parameters ng ECU. Ready for road test na lang. Titingnan natin kung mayroon pang kakaiba. Pero wala na yun. Check in. Siguro naman wala na yan. ECU lang ang nakakaalam niyan. So pag walang ilaw dito sa check engine, walang problema yung motor. Na-erase na natin. Hopefully makapag-road test tayo, kasi lang hindi maganda yung panahon, mukhang uulan mga master. So ayan mga master, kakatapos na natin buuhin yung motor natin at nakalagay dito sa panel natin wala namang problema, no? So ngayon, moment of truth, i-road test ko to. Medyo kinakabahan ako sa road test natin kasi ay umuulan pa rin, umaambon. Ano ba yan? Ambon pa din mga master. Dibali, sige, mahina lang naman. So ayan, ito wala nang wala na tayong check engine error, wala na lahat mga master. Nagawa natin lahat ng dapat na gawin dito sa motor, pati yung pag-check, pati yung pag-reset ng parameters ng ECU. So nagawa na natin lahat. Medyo kinakabahan ako kasi baka magnalubak na naman tayo, bumalik na naman yung problema. Sakit sa ulo kasi wala naman error pala yung yung sinasabi ni ECU na TPS, okay naman. So ngayon wala nang error, blanco na lahat yan mga master. Pero road test na natin, tingnan natin kung babalik. Sana maging okay na. Pangalawang araw natin nang inaayos to, second day natin ngayon, part 2. Syempre sinabi ko naman sa inyo mga master na ako wala akong alam sa electronics. Medyo talagang mahina. So tsinaga ko na lang alamin kung ano yung mga dapat na gawin, tapos sinunod ko yung mga tips. At so far sa ngayon okay naman na. Tingnan lang natin kung magkakaroon pa rin siya ng jerking, tapos kung lalabas pa rin yung niya, tawag nito, check engine niya. Samahan nyo ako ngayon mga master sa ating road test dito sa C5. Yan, ibibirit natin to sa C5 para magkaalaman na. Siyempre ganoon naman talaga pag road test mga master. Para at least malaman mo yung yung kahimtang. At tatawa ko sa word na kahimtang Okay, so hula-hula na naman tayo mga master. Siyempre yung ginawa natin, kaya nga nasabi ko, hindi ako certified
mechanic. DIYers lang tayo mga master na nagsusumikap na matuto. So sana okay na to ang ating ginawa. Huwag kang lalabas na error ka, kundi iiyak ako. Nakabahan ako. Ayun, nalulubak-lubak na tayo. So, entering C5 ng master. Tingnan natin kung magkakaroon ng single piyok itong motor natin. Recording ba tayo? Tingnan natin. Okay, recording. Hindi ako makahinga. Ayan na, nalubak na. So stable pa rin ang minor niya. Wala pang error na lumalabas, which is yun yung inaantay natin. Tingnan natin kung makakaikot tayo sa buong C5 nang walang lalabas na error. Pag walang lumabas na error yan mga master, tayo, all goods na. Kasi kahapon inayos natin to, binaklas natin, pero wala tayong masyadong ginawang mga proseso. Lumabas yung error nung road test natin. So ngayon kinumpleto ko na yung mga proseso na dapat na gawin. And so far nakarating tayo dito nang walang check engine error. Tingnan natin kung hanggang makabalik tayo, makarating tayo dun sa dulo ng C5. So ayan, wala pa ring error mga master. Sana wag ka na magpakita. Please lang. Ang sakit mo sa ulo Ang sakit sa ulo at nakakapagod, syempre. Wala pa rin. Nandito na tayo sa Parañaque. C5 Parañaque. Ito, malubak to dito. Tingnan natin. May lalabas na check engine. Yun. Tragis. Wala. Kala ko Kala ko may lumabas lang pala, false alarm lang. Nagbabalan pala ako ng throttle. Kala ko nag-jerk Hindi naman. Bigla akong kinabahan dun Accidentally ko palang naibaba yung throttle. Huwag kang lalabas. Tuloy-tuloy lang tayo mga master sa ating road test. Ayan mga master, wala pa ring lumalabas sa check engine. At walang jerking sa motor natin, walang error. Masasabi ba nating okay na yung ating gawa?
Not until makabalik tayo sa bahay mga master. Ayan oh. Check tayo ng ano, titigil muna tayo dyan. Check tayo ng minor niya kung magbabago. Gasolina natin, meron pa. Okay mga master, yan. Dito tayo sa tabi. Meron akong nararamdaman na ano. Wala naman. Para may bara. So, namatay yung motor natin. Di ba may tubig yung gasolina natin o dito na naman? Checkin natin. Putik, bumalik. Aroy, bumalik yung check engine mga master. Ano nangyayari pag nalulubak ako, nabalik yung check engine na error 6. Bumalik na naman yung TPS ano. Tingnan natin kung ano lang. Hindi pa sa wiring ito mga master. Nawala, kinalog ko. Aray ko, bumalik. Nawala yung error 6, pumalit ang check engine 11. Okay naman na kanina, no? Okay. So ayan mga master, hirap na tumakbo. Ayan, bumalik na.
sign na ba to na papalitan na natin yung TPS ng tuluyan? Tingnan natin pag uwi natin kung mag-i-insist pa rin yung TPS sensor. Nakakabaliw eh. Ngayon, nag-jerking na yung motor natin, oh. Bigla na lang lumabas, walang ano. Bad trip. Kala ko naayos na natin. Hindi pa pala. Nawala yung error 6. Malabas-labas siya mga master pag nalulubak tayo. Hindi ko matukoy kung saan banda ang problema. Ayan, oh, nalubak tayo. Nawala. Aray ko. Nalinisan na naman natin yung throttle body. Okay na naman eh. So tigil muna tayo dito mga master. Tingnan natin kung ano bang ano. Hindi ko na alam hindi ko talaga alam kung ano nang problema nito. Tumatakbo naman siya. Yun nga lang, meron talaga siyang sudden minsan nalulunod. Hindi ko alam kung sa gasolina lang. Bumalik kasi yung error 6 eh. Ayan, oh. Ayan, steady na siya. Steady yung ano niya. Tapos mataas ang minor. Tumaas na ng minor.